Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan, no? At ayan, ang inyo pong nakikita ngayon sa inyong screen ay walang iba kundi si Congressman Duterte, mga babayan. No? At ito po, sumagot na siya. No, dito po sa di umano, no, dito sa pagsasabit sa kanilang nanay, no, at asawa ni Senator Marcoleta, no, diyan po sa mga diskaya na di umano, no, tila meron pong connection, no. Ito pong asawa ni Senator Marcoleta dito sa mga diskaya. Di ba, mga babayan, no? Ano kayo sa palagay ninyo, no? Konektado nga po ba? No, ito pong asawa ni Senator Marcoleta diyan sa mga diskaya na yan, mga kababayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment diyan sa comment section. Okay, so mainit nga po no nakaraan, no, na kung saan talaga namang nagsagutan. No, itong si Senator Ping Lacson at saka itong si Senator Marcoleta. Dahil nakikita nga natin na talagang parang pinoproteksyonan niya po, no? Itong mga diskaya, mga kababayan. No, do sa kanyang mga statements, sa kanyang mga kilos, galaw, mga kababayan, tila may pinoproteksyonan, no, itong si Senator Marcoleta. At pagputok nga, no, netong balita na to, no, na di umano ay parang konektado. Ito pong si Mrs. Marcoleta, no, dito po sa mga diskaya ay talaga namang nagulat ang ating mga kababayan, no. Pero bago natin alamin itong naging sagot ni Paulo Marcoleta, mga kababayan, no, panoorin ulit natin itong balita mula dito sa Bilyonaryo TV o Bilyonaryo News Channel kasi dito nagsimula lahat Diba? So, balikan natin itong balita na to, mga kababayan, no, para mas maliwanagan tayo. Okay? Ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. So, itong insurance company na to, mga kababayan, dyan po kumuha ng insurance. So, parang construction bond. No, itong mga kumpanya, no, ng pamilya Diskaya, mga kababayan. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Okay. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates
na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Okay, so yun po mga kababayan, no? Yung kumpanya ng mga Diskaya, diyan po kumuha ng bond, no, sa insurance company na yan, na kung saan, no, konektado, no, itong asawa ni Senator Marcoleta, mga kababayan. No? So, yan naman po yung kanilang sinagot. At sabi nga po nung anak nila na si Paulo, no, Marcoleta, ito po ang sabi, no? My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, mga babayan. No, hindi raw po co-owner o kumbaga parang isa sa may-ari, no? But an independent director of Stronghold Insurance. Billionaire News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. No? So wala daw pong professional relationships, mga babayan. Pero mapapaisip ka, no? Walang professional relationships. No, yung kanilang nanay o si Ma'am Edna Marcoleta, mga kababayan, pero sinasabi sa balita, no, na nandito nakasulat, 'di ba? Oh, independent director siya, no, ng isang kumpanya. Ayan, no, Edna Marcoleta, independent director. 'Di ba? Oh, ayun pa, Mrs. Marcoleta, independent director. 'Di ba? Mga kababayan, so ibig sabihin, no, doon siya nagtatrabaho. No, so meron siyang professional relationship doon sa kumpanya. 'Di ba? Meron siyang professional relationship. Ano yung professional relationships na yan, mga kababayan? Siya po ay independent director. No, director po siya. 'Di ba? Kung wala siyang relationship diyan na professional, bakit siya nandiyan diyan? No? Sabi niya, no significant professional relationships. Ito na ano ko lang to, iniisip ko lang to, no? Correct me if I'm wrong, no, kung mali po yung aking pagkakaintindi. Ang sabi dito, no significant professional relationships, mga babayan. 'Di ba? Kung ikaw ay walang professional relationships doon sa kumpanya na 'yon, mga babayan, bakit ka may posisyon na independent director? Bakit ka nasa kumpanya kung wala kang professional relationship with the company or its stakeholders? Oh, ayan, malinaw, oh. No significant professional relationships with the company or its stakeholders. No? Bakit siya nandoon? 'Di ba? Anong trabaho niya doon? No, hindi naman siya ilalagay doon na independent director, mga babayan. No, at hindi niya naman siguro kukunin yung trabaho na yon bilang independent director kung wala siyang sahod. Bigyan ko kayo ng trabaho na walang sahod. Papayag kayo? So pag may sahod ka, ibig sabihin, may professional relationship ka doon sa kumpanya mismo na yon, di ba? Kahit sabihin natin hindi ikaw, no, yung may hawak ng sales and marketing activities. No, kahit wala kang substantial shares, 'di ba? Wala kang such material ties, no? And not an employee of the company. So ibig sabihin, mga kababayan, para siyang freelance director, mga kababayan. Parang ganon. Pero bilang freelance ka, mga kababayan, meron ka pa ring professional relationship doon sa kumpanya. 'Di ba? In short, part-time na nagtatrabaho ka doon sa kumpanya. In short, ando pa rin yung term na nagtatrabaho ka. So, pag nagtatrabaho ka, mapa full-time o mapa part-time ka sa isang kumpanya, meron ka pa ring professional relationship doon sa kumpanya na yon, mga kababayan. Kahit pa sabihin nating hindi significant, no, hindi ganun kalaki, no, yung kanyang trabaho, pero meron ka pa rin professional relationship with the company.
Di ba? Nagtatrabaho ka pa rin sa kumpanya. So kung wala kang trabaho dyan, bakit independent director ka? Yun yung tanong. No? Ito napapag-usapan lang natin. Discussions lang, mga kababayan. Di ba? Kung ikaw ay isang tao, no, na freelance ka, kunyari freelance sales ka, di ba? Kahit hindi ka empleyado ng kumpanya, sumasahod ka doon sa kumpanya na yun pagka meron kang sales, pagka meron kang benta. Tama, mali? Di ba? Meron kang komisyon doon sa kumpanya na yun. Di ba? So in short, meron kayong professional relationship. Ano yung professional relationship niyo na yun? Di ba? Bilang part-time or freelance sales executive. No, yung tawag nila ngayon sa mga sa mga ahente. 'Di ba? Dati freelance sales agent. Ngayon pinaganda nila sales executive na, mga kababayan, 'di ba? Oh. In short, freelance ka ng isang kumpanya, may relasyon kayo na professional, mga kababayan. 'Di ba? Nagtatrabaho kayo. Nagtatrabaho ka doon sa kumpanya. Kahit sabihin natin independent 'yan, no? Freelance, sabihin na lang nating freelance. No, wag na natin sabihin independent, baka medyo nalilito kayo doon, mga kababayan. No, freelance director siya. Ibig sabihin, meron pa rin siyang share do sa mga decision ng company kung tinatanong siya, kung director siya. 'Di ba? So meron ka pa ring professional relationships with the company. Oh. Meron ka pa rin professional relationship with the company. Sabi dito. Independence is structural. Conflict of interest is situational. Even if a director is structurally independent, they can still face conflicts in the course of board duties. For example, they might sit on the board of a competitor or supplier. They could have personal ties to a major shareholder. Diba? Meron pa rin personal ties dun sa shareholder. They might be asked to vote on a transaction involving a family member or former employer. So while independence is a precondition of appointment, conflict of interest is a risk that must be managed during tenure. Di ba, mga kababayan? Yung mga explanation dito ito yung sinasabi ko. Kung walang designated role, bakit inilagay pa yung pangalan niya at may title position pa siya? Correct. Di ba? Di ba? May title siya. Baka naman stockholder siya or part owner na may influence in decision making and company policy. Hindi naman pwedeng palamuti lang yung name at title niya sa isang private company kung wala siyang influence. Exactly. Yung ang mga emeritus, may influence pa sila kahit wala na silang designated role sa isang organization and company. Di ba? Hindi yan ilalagay dyan na independent director kung wala yung trabaho. Di ba? Hindi yan ilalagay dyan kung wala yung trabaho, mga kababayan, kung wala yung ginagawa dyan. May sahod dyan. Pag sumahod ka, ibig sabihin, meron kang professional relationship with the company. Di ba? Yung akala niya walang Google, easy search, what role do independent directors have? Then, boom, may answer na. Yung harap-harapan ng panggagago pero sarili lang niya ang ginago. Di ba? Try natin i-search. I-search nyo na lang. Kayo na mag-search, mga kababayan. No? Ito, panoorin naman natin kung ano yung sagot. Ito nga si Senator Marcoleta, mga kababayan. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano pa yung masasabi, sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay. Misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba? Balita ba yan? Nasa ano ito, sir? Nasa social media na. Pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel.
Opo, Oo, yung mga opo. bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang Opo. media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmamay-ari, wala siyang connection sa management, wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro, pero wala siyang relation sa mga shareholders. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Ngayon, kung halimbawa yung mga diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataon siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng o baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay di ba? In-explain na niya dito mga babayan yung trabaho ng kanyang asawa. Di ba? Na-explain na niya. No, yun yung trabaho ng kanyang asawa. So in short, mga babayan, may ano pa rin siya, may participation pa rin siya no doon sa kumpanya. Di ba? May participation pa rin siya doon sa insurance company na yon. Di ba mga babayan? Oh, so anong masasabi niyo diyan? Di ba? Ano sa palagay ninyo? No, konektado ba? No? Etong asawa ni Marcoleta, no, dito sa mga diskaya, meron ba silang parang naging arrangement before? No? Meron bang nagsabi, no, dito sa mga diskaya na dito kayo kumuha ng insurance ninyo sa kumpanya na to? Ha? Ano sa palagay ninyo? No? Oh, i-comment na lang po sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.